Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat naabot na natin ang 93,000 subscribers mahigit. Talagang tinutulungan niyo po ako mga kababayan na magiging 100,000 subscribers po tayo para maging certified YouTuber na po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po yan sa inyo, ang inyong pagsubaybay, pag-promote, pag-share, at pagkampanya, hindi lamang ng viewers, kundi pati na po ng subscribers. Maraming salamat, saludo po sa inyong kabutihang loob. Kasama ko po si Langging at ang pamilya ko na nagpapasalamat sa inyo. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng karugtong na pananaw itong supposedly ay big-time expose ng social media or internet-based media na PGMN. Subalit, lumabas, watusi lang. Sapagkat hanggang kay Martin Romualdez lang ang sinasabi nilang expose. At lahat ng mga sinabi nila ay mas nauna nang naisalaysay yon. Nila Ginoong Saldico sa series of video testimonial revelations na inilabas ni Saldico sa four-part series ng mga videos na inilabas ni Saldico. Mas explosive po yun at mas direkta na nag-uugnay sa katotohanan ang mastermind ay si Marcos at si Romualdez. Pangalawa, maraming testimonya na po at mga salaysay ang nagpatotoo na ang ugnayan ni Romualdez at ni Marcos bilang punong kumpas. Hawak nila ang bit, hawak nila ang baton kung paano umandar ang pandaraya sa sistema ng budget, pinalusot, kinukuha na ng cash advances sa mga kontraktor, ibinibenta ang mga proyekto, ginamit ang DPWH bilang daluyan, lagusan ng mga pundo na inilalabas ng gobyerno, pero na cash advance ng sindikato nila na bilyon-bilyon na kinulimbat na pondo mula sa iba't ibang kontraktor na ilahad po yan ng mas eksplosibo at mas malinaw ni Ginoong Saldico. Ganon din po sa naging pahayag ng 18 former soldiers na naging security detailed kay Ginoong Saldico, yung former Marines, mga dating sundalo. Mali-maleta, may video pa, at may koneksyon sa kung papaano po dumudugtong sa mga tauhan ni Marcos at mga lugar kung paano pinaghahatid ang mga pera. Mas explosive po yon mga kababayan. Ganon din po sa kay Diskaya, sa mag-asawang ito na may ledger sila or tinatawag na Blue Book, listahan po ng mga kongresista na nagbebenta ng projects o kaya nagka-cash advance ng mga proyekto kahit wala pa ang proyekto at kaya nagiging sindikato at nagiging ghost or substandard ang mga projects. Na-i-reveal na rin po yan ni Ginoong Sergeant Gutesa at ganon din po nila Congressman Erese, Congressman Toby Chanco at pati na po nila Congressman Leandro Liveste doon sa tinaguriang Cabral Files. Mas direkta po yon at pati po sa naging pagbubunyag na ginawa ni Governor Chavit Singson ng Ilocos Region. So wala pong explosive talaga o parang pangpasabog dito sa expose na sinasabi na video ng PGMN o ng Peanut Gallery Media Network. Except that, kinumpile nila, kinonsolida ang mga ulat balita ng mga nangyari na mga pagbubunyag. So meaning to say, compilation lang. At ginawa lang siya ng narrative report. It was not investigative report at all. Halimbawa, ang binabanggit nilang itong pagkontrol ng asawa ni Martin Romualdez sa Committee on Accounts bilang internal finance officer ng buong House of Representatives ng billions of pesos na pondo mula 2023, 2024 at 2025 or 2022 pa nga, mga kababayan. So, hindi po bago yon ang mga MOOE na ginagamit ito para ilusot ang mga pondo dahil mayroong fiscal autonomy o hindi po masyadong na-audit stricto ng Commission on Audit kapareho po sa requirements dito sa executive branch of government. No? Parang nagkaroon po ng otonomiya o sariling mundo ng paggastos at pagpapaikot ng pera at pondo ng gobyerno ang House of Representatives. At ang Senado,
No? Kaya po pinagbibigyan sila ng COA na magkaroon sila ng mga liquidation by certification only, which is questionable. Kasi yan po ay source ng malakihang korupsyon. Mantakin mo bawat buwan, kumukuha ng 1 million to 1.5 million, at ngayon na may impeachment attack laban kay Vice President Sara Duterte, 3 million per month. Wala nang liquidation sa resibo, walang report, walang COA rules and regulation. I-certify mo lang na nagamit mo na sa constituency mo. Consultancy, legislative meetings, o kung ano-ano pang mga palusot. So ito po ay hindi naman bago. Doon sa inireport nila CJ Hero, ang tinaguriang lead anchor person ng PGMN. Walang bago, compilation lang at consolidation ng mga historical data. So balit, malinaw din na iniwasan at sadya siguro na hindi i-include ang pananagutan at pagkakasangkot ni Marcos Jr. sa sindikato na sinasabi ng PGMN sa kanilang report tungkol kay Martin Tambaluslos at sa mga sindikato sa loob ng Kongreso, sapagkat the basic question is very simple. Hindi aandar at hindi magiging pera ang pag-andar ng mga dinaya na budget, insertions, allocables, diversion, realignment, and program appropriations, parking, sagasa, ano pang mga termino, paano iikot at palusutin ang mga pondo kung hindi pinipirmahan ni Marcos Jr. ang budget na maging batas. Clear. Yes. Clear as the sky in midday during summer. No, malinaw pa po sa sikat ng araw sa kalagitnaang tanghaling tapat ng isang tag-init o tag-araw na panahon. Mabulaklak. So yun po ang punto natin. Hindi na po natin kailangan itong PGMN expose na ito para tayo po ay mapaalalahanan na may umiiral na mas explosive, mas direkta, at mas maliwanag at malaman na mga pagbubunyag ang nanggaling po dito sa Cabral Files na inilahad noon ni Congressman Leandro Liveste at hindi ipinatawag at hindi iniladlad sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinagsumikapan nila Ping Lacson at Tito Soto na ilihis ito at itago. Nauna nang binanggit yan ng mag-asawang Diskaya at iba pang contractors na hindi na pinatawag matapos ipakulong at patahimikin ang mag-asawang Diskaya. Ganon din po, hindi na ipinatawag si Adrian Bersamin, Undersecretary ito ni Marcos, na nagdudugtong sa mga legislative agenda niya, pero actually bagman niya itong dalawa. Si Yusik Jojo Cades at si Yusik Adrian Bersamin. At mayroong mga phone conversation, digital printout, and nakastore po, nakita ito nila Congressman Erese, nakita po ito nila Congressman Liveste at ng iba pang mga kongresista, na pati si Congressman or si Senator Marcoleta ay nagsasabi po na si Adrian Bersamin ay maraming phone conversations, listahan at accounting kung paano gumamit ng pondo mula sa pinagnakaw at pinagdurubuhan o mga kinurakot nila sa flood control na ginawang sindikato nila Saldico, Martin Romualdez, Marcos. Si Adrian Bersamin ang nagde-distribute at ginamit yon sa kampanya na nagbenepisyo di umano ayon kay Senator Marcoleta sa listahan na yon, at hindi naman nila itinatanggi si Tito Soto, si Ping Lacson. Yan, mga kababayan. Kung kaya, malinaw din ang ating pagkakaugnay ngayon na mukhang pinalabas lang itong pagkakaaresto kay Franco Mabanta, pero to the rescue yata si Marcos Jr. kasi biglang tumahimik, bumait, at biglang natiklop ang NBI laban dito kina Franco Mabanta. Nakapagpiyansa na, malakas na ulit ang loob ni Franco Mabanta at inilabas nga nila itong kanilang expose, pero targeted lang patungkol kay Romualdez. Ang pananagutan at paniningil kay Marcos Jr. wala. So, people would really suspect that Mabanta and PGMN may have been into the links of secret operations ni Marcos at nila Lisa para magkaroon po ng tinatawag na shifting the blame and conditioning the target of public opinion. Na indeed walang alam si Marcos, napalusutan siya,
Hindi sinasadya na pipirmahan ang mga budget talaga 3 times 2023, 2024, 2025 and even sa 2026 may mga tinatawag pa na farm to pocket roads, mga 33 billion pinalusot din. Ay kay Marcos din po yon sa Department of Agriculture. So hindi po malinaw kung kanino nag-ooperate talaga si Franco Mabanta sapagkat hindi naman niya direktang sinasabi, pero the effect of his actions would rather prevent yung mga usapin at naratibo papunta kay Marcos, inililihis papunta kay Romualdez. So, you would rather conclude something special is going on. Special operations. Ayon. So, wag po tayo kaagad maniwala. Kung may mga inilalantad, tingnan natin ang pangyayari, pagdugtungin natin ang karanasan, at titingnan natin ang mga makabuluhan na impormasyon at datos batay sa kaganapan, batay sa pangyayari, at batay doon sa pagdudugtong ng mga events na ito. I would rather believe, Saldico, na nagsasabi siya ng totoo at mabigat na katotohanan, bagamat hindi buong katotohanan pa inilahad niya, kasi ini-exempt niya ang sarili niya doon sa sindikato na yon, pero alam ng lahat that Saldico has been part of the inner circle, the inner sanctum ng buong sindikato nila Marcos at nila Romualdez. At siya nga ang bodigero, bangkero, at eksekutor, at matadero. Kinakatay-katay niya yung mga pundo at dinidistribute. Of course, mayroon para sa kanya. Hindi naman pwedeng wala. But his revelations would rather make parallel similarities to the revelations of other witnesses. Yung galing sa DPWH, sila Bernardo, sila Cabral, itong mga district engineers sa Bulacan, yung contractors group, sila Diskaya, at itong mga security detail niya, tumutugma po ang salaysay ni Saldico na ang punteriya ng pananagutang kriminal principally ay belongs to Marcos and Romualdez. That's number one point na nais nating i-debunk dito sa expose kunwari ng PGMN at grupo ni Franco Mabanta. Number two, malinaw na may crack sa pagitan ni Marcos at Romualdez. Marcos being silent on Romualdez but allowing this kind of operations na alam natin na si Franco Mabanta at ang grupo niya sa PGMN ay mayroong special relations patago man o otherwise. Dahil nga hindi nga binabanggit at binibira si Marcos sa kanyang direktang kriminal na pananagutan bilang mastermind only kay Romualdez at sa mga mababang antas ng sindikato lang sa Kongreso nakatuon ang mga bira nila. Then it appears na mayroon talagang special operation si Marcos na ginagawa at para hindi halata, kunwari third party ang gumagawa. At mukhang doon nga ang direksyon kung bakit lumabas bigla itong PGMN report tungkol kay Martin Romualdez. Bagamat tama, ang mga ulat, compilation lang naman, historical account at kinonsolidate, pero kapos sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, it was not only Romualdez. It was Romualdez and Marcos. With Marcos setting the tone through his authority and setting the baton and compass through his power bilang presidente na ginagamit ni Martin Romualdez. So therefore, kung sila Dong Gonzales at ang Gang of Four at mga sindikato kasama si Saldico noon sa grupo sa Kongreso, creation ni Romualdez, pero may basbas at may kumpas ni Marcos, therefore it follows Romualdez is on the top of the hierarchy ng sindikato sa pangungulimbat kasama sila ni Marcos. Yon ang tamang pagtingin at dapat hindi ito ihiwalay. May nagsasabi na iniisa-isa daw ini-installment ng PGMN. No, you cannot put an installment on truth. Ang katotohanan ay hindi pwede maging partial. Ang katotohanan ay dapat buo at direkta at hindi po pinapaikutan. Yan ang tamang pagtingin. Kaya nga itong kay Ping Lacson, itong sinasabi niyang partial report, kaya nga hindi yan pinipirmahan ni Senator Marcoleta. I think ang isa si Senator Amy Marcos ang dapat pa pumirma, sapagkat paano ka pipirma sa isang report na hindi pa tapos at hindi pa kumpleto?
Eh di, parang lokohan yon. Parang sinabi mo na, sige, ang installment report, isubmit na natin. Eh paano kung mayroong mga mabibigat na mga pagbabago? Mayroong mga kaganapan at mga ulat at mga impormasyon na dapat ay ma-include, subalit hindi pa na-include, pero nag-conclude ka na. Ito po ang punto natin dito sa PGMN report. It cannot be excused as an installment series of expose. No. From the very start, dapat ang take-off mo, malinaw. Tumbok ang katotohanan, batay sa karanasan, batay sa kaganapan, at batay sa mga naunang nailahad at naibunyag. Kung ang approach at method mo lamang ay compilation and consolidation. Hindi naman pala nagsaliksik talaga. Open source and open data and open accounts naman ito lahat. Ang sinasabi nilang expose laban kay Martin Romualdez. Okay? Pero kung nangyari ba talaga ang suhulan at panunuhulan o ang kutungan at ang pangingikil, well, that's the story they have to prove in court. But on our part, malinaw na may nag-i-special operations. At kung sino yan, matitingnan natin yan kung sino ang nagbibenepisyo. Sino ba magbibenepisyo kung ang atensyon ng taong bayan ay mahihila papunta kay Martin Romualdez at gagamitin ito as issue lamang laban kay Romualdez at mahihiwalay si Marcos as if innocente siya at hindi siya sangkot kagaya ng gustong palabasin ni Ping Lacson na madami daw ang utak sa flood control projects pero wala siyang napangalanan ni isa. Marami daw mastermind. So malinaw na yan ay panglilihis, malinaw na yan ay panglilito, pangtatabon-tabon. Same as with what happened doon sa ICI, sa Independent Commission on the Infrastructure, na hindi naman pala totoong independent kasi si Vince Dizon, karay-karay niya ang kanyang team, sila ay working for Marcos and Malacanang and yet nandun sila sa ICI. So syempre, absuelto doon kaagad si Marcos Jr., ang kanyang anak na si Sandro Marcos at si Martin Tambaloslos kasi itinuturo nga sila ng maraming kongresista at ng marami pa mga kontraktor na, at pati si Saldico na sila nga ang malakihang nakinabang sa mga pandarambong at mga pagpapalusot ng pondo na ito. Eh bakit wala sila sa report? Kasi yun ang gusto nilang narrative. Ngayon, mukhang pumapalag si Martin Romualdez na siya lang ang natutuunan at ikakapital siya ni Boying Rimulya sa tinatawag ni Rimulya na the legacy of Boying Rimulya. Ikakapital niya ang kwento na pinakasuhan niyang fraternity brad niya at kabarkada na si Romualdez, pero ang target talaga ay i-exonerate, palusutin, pagtakpan at tabon-tabunan si Bongbong Marcos. Kaya isasakripisyo kunwari si Romualdez. Iyon ang problema kasi pumalag si Romualdez. Ngayon ang pumalag, nag-special operations. Inilantad itong PGMN, the scandal that should remove or that shall make Romualdez collapse and go away. No? Yun po ang storyline. But nothing new. It appears clearly na ang direksyon ng paniningil at pananagutan papunta kay Marcos ay iniwasan ng naturang PGMN report, mga kababayan. Ayan. So ako, mas credible, mas mabigat, at mas may makabuluhan na direksyon kung ipupursu, bubuhuin ng kwento ng katotohanan na inilahad po ni Ginoong Saldico because he was there for more than 3 years or for almost 3 years, at least in the administration of Marcos and Romualdez. Nandun si Saldico para ilunsad ang operations ng sindikato sa sistematikong korupsyon at malawakang pandarambong na pinamunuan ni Marcos at Romualdez. At ang mga kaakibat na mga naunang nagtestimonya like ang Diskaya Couple, si Sergeant Gutesa, at ito pong mga revelations ng 18 former soldiers, ito pong paggalapit at paghingi ng tulong ni Yusik Adrian Bersamin at may mga na-reveal na communication messages na nagkakaroon ng mga utos at ugnayan si Marcos paano saluin ang mga delivery ng tunitonilada, mali-maletang mga pera kay Yusik Adrian Bersamin. And even ang mga testimonya ng taga DPWH, lalo na ang mga dating tauhan ng Kulukoy na DPWH Secretary na si Bunuan. Ayan. So we would rather pursue that kind of angle nang tayo ay pupunta sa tamang direksyon ng pagbubuo ng katotohanan, hindi ng kwento ng kulang at kapos sa paglalantad
dahil mayroong napoproteksyonan in effect sa ganitong uri ng special report di umano. Mabuhay ang katotohanan at mabuhay ang mamamayang Pilipino na patuloy na naninindigan at naghahanap ng katotohanan at pagbabago sa ating lipunan at sa ating pamahalaan para sa ikauunlad ng ating bayan at mabuo ang tama at totoong gobyernong matuwid at matino, hindi bulok at kurakot. Gobyerno naglilingkod sa mamamayan, hindi pinagnanakawan ang bayan. Maraming salamat at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!